Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa Dame Paler Game Farm. Ayan, bago po ang lahat gusto ko lang po muna kayong pasalamatan sa walang sawang pagsuporta nyo po at sa mga nag-subscribe. Ayan, malapit na po tayong mag 2,000 subscriber. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo kahit ganito lang po yung manukan natin. Ayan, maraming salamat po. Ayan, dahil po dyan, meron po akong isi-share sa inyo na siguro po sa mga baguhan at hindi pa po nakakaalam ng mga ganitong technique, baka po makatulong sa paghahanda nyo po sa mga sa mga pang-event nyo o yung mga gagamutin nyo. Yan, kasi ito po yung technique na to, napaka-importante po. Bago po tayo pumasok sa conditioning o sa treatment man. Kasi yung mga alaga po natin may atay po yan na dapat po muna nating unahin bago po natin sila gamutin or ihanda para po ma-absorb nila yung mga vitamins o nutrients na ibibigay natin o yung nutrition dun sa pagkain na ibibigay natin o yung antibiotic na ibibigay natin pag may sakit po sila. Ayan, aling i-share ko po sa inyo, ito po yung tinatawag nating liver tonic. Ito po muna yung ginagamit bago po tayo maghanda ng ating mga pang-event para po ma-absorb. Kagaya ng sinabi ko, para po maganda po yung absorption ng nutrients sa katawan nila at mapakinabangan po nila yung mga binibigay natin sa kanila. At pwede din po ito para po ma-absorb din ng katawan yung antibiotic na ibibigay natin kung tayo naman po ay maggagamot. Ayan, napaka-importante po nito. Kahit anong product po, basta liver tonic po, kasi siya po yung nagsasala o naglilinis ng atay natin, ng atay ng hindi pala atin, yung atay ng mga alaga natin. Siya po yung naglilinis ng kung anumang toxic o kung anumang naipong ng mga chemical doon sa atay o hindi na healthy yung atay ng alaga natin. Ito po ay makakatulong para po bumalik yung sigla ng atay nila at matanggal po yung yung mga kung anumang toxic yung nandun at malinis po yung atay at maging functional po siya at ma-absorb niya po kung ano man yung ibibigay natin. Ayan, para po bumalik sigla yung atay natin, yung atay ng alaga natin. Ayan, bigyan po muna sila natin ng liver tonic ng 1 linggo. Ayan, pumili na lang po kayo kung anong brand yung gagamitin ninyo. Bahala na po kayo kasi wala pa naman po tayong ini-endorsong brand dito. Ayan. Yun, bali 1 linggo lang po. Tapos nun, saka nyo po sila gamutin. O kaya, pag ginamot nyo po, okay, example po, pag may gagamutin po kayo may sakit, tapos hindi po parang ang hirap po niyang gamutin, subukan nyo po na i-liver tonic mo muna siya ng 1 linggo. Tapos saka nyo po siya ulit bigyan ng panibagong antibiotic para po mas ma-absorb niya yung ibinibigay nating antibiotic para po hindi nasasayang. Baka po bigay tayo ng bigay ng gamot, yung pala hindi pala yung gamot yung may problema. Kasi minsan sasabihin natin hindi effective yung isang gamot, baka po yung atay na po ang may problema. Kaya bago po tayo magbigay ng vitamins o antibiotic, mag-liver tonic po muna tayo. Para po yun nga, sinabi ko na malinis muna at maitono po muna ulit yung atay nila bago po natin siya bigyan ng mga gamot o supplement. Ayan, napaka-importante din po niyan sa breeding, sa halos lahat ng stage ng buhay ng ating mga alaga. Kahit gawin nyo po yan, kahit 1 beses sa 1 buwan, straight nyo po 1 linggo, o kaya 2 beses kada 1 beses kada 2 buwan, mag-liver tonic po muna tayo. Ayan, lalo na po doon sa mga nag-uumpisa nating mga kaibigan, nag-uumpisa pa lang magmanok, yung nanghihinayang po na i-out yung mga mahihina o may sakit, subukan nyo po ito. Baka po maisalba nyo yung mga materials nyo o yung mga alaga nyo. Ayan. Pero sa mga maramihang manok naman po, alam naman po natin sa mga malalaking manukan, di na po nagtsatsaga yung mga yan sa ganyan.
Pag may sakit na po talaga at hindi na po talaga alam nilang hindi na talaga pwede, talagang ina-out na po yan. Pero consider naman po doon sa mga wala naman pong kapasidad na bumili ng bumili, subukan nyo po yung technique na sinabi ko sa inyo, baka po makatulong. Ayan, dito po kasi, ayan, ginagawa po natin yan dito. Maayos naman po, maganda naman po yung resulta. Lalong-lalo na dito sa mga broodcock na hinahanda ko ngayon. Sa mga papuro ko po, yung mga binabalik. Ayan, maganda po yung resulta kasi ano na po, kung napapansin nyo, medyo bumalik na yung damo at bumalik na yung sigla ng manukan natin, hindi nung katulad nung nakaraan na talagang nag-dry yung manukan natin dito, halos natuyo yung sapa, walang dahon yung mga puno natin. Ngayon, maganda na po yung klima. Ayan, hindi na po stress yung mga materials natin. Balik sigla na po sila, siguro magdadalawang buwan na po sila nakaka-recover. Kaya ayan, sabayan pa po natin ng tamang pag-aalaga at tamang nutrisyon at tamang paghahanda dun sa ating mga alaga, talagang maganda po ang magiging resulta. Paka-importante po na isaalang-alang din po natin yung mga atay ng alaga natin kasi yan po ang responsable sa pagsala ng mga kinakain nila. Malaking bagay po yan, malaki po ang ginagampanan ng atay sa mga alaga natin, kaya dapat po na itotono po natin ng maayos yung atay nila. Ayan. Bali lang po, inuulit ko, pwede naman po 'yun sa isang buwan, isang beses, kada 2 buwan, isang beses. Importante lang po regular po ninyong na lilinis yung atay ng mga alaga natin. Sana po nakatulong sa mga baguhan nating kaibigan sa pagmamanok. Ayan, bali ito din po, may dadagdag din po ako sa inyo na doon po sa mga nagtatanong kung meron pa po ba tayong mga pang material. Ngayon po sold out po talaga tayo. Pasensya na po doon sa mga nag-inquire na hindi ko po napagbigyan. Ay talaga pong ubos-ubos talaga tayo sa ngayon. Hindi naman po natin ugali na pag may nag-inquire sa atin, maghahanap tayo dyan sa tabi-tabi at kunyari naghanap si client ng ganito, kukunan natin dyan sa mga tabi-tabi ng mura, tapos sasabihin natin meron, tapos ipapasa natin. Hindi po tayo dito ganun. Pag wala po akong stock, wala po talaga. Hindi po ako hindi po ako kumukuha sa iba para po ipasa doon sa mga nagtitiwala sa atin. Kaya hintay-hintay lang po tayo, nagbi-breed na po. Kaya may mga nakasalang na po ako sa incubator. Hoping naman po na tumaas yung rate ng mga mabubuhay doon sa mga kasi maganda na yung panahon, nagbalik na yung moisture ng paligid. May mga sisiw na po ako. Bali siguro sa 10 niload ko sa isang inahin, nag-load na po ako ngayon. Sa itlog po ng isang inahin, naka-10 siya. Ang napipisa po sa atin dito ngayon is 8. Hindi po katulad nung El Nino na halos pahirapan makadalawang sisiw sa 10. Ayan ngayon, bali meron po ako nakasalang ng mga itlog sa incubator. Mga papuro po natin yun sa Lemon 84, yun po yung marami doon, sa Blue Face, yun yung mga naghahanap po. Ginagawa na po pinipisa na po ng incubator. Meron na po ako dito mga 20 sisiw. Ayan. Sa mga naghahanap din po ng mga Duke Halsey Lemon, ayan, sa ngayon po, ulitin ko, sold out po talaga tayo. Baka next year na po ulit ako makapagpalabas kasi nag-iipon po ako ngayon. Kasi nakaraan, halos hindi ko kasi matanggihan yung mga naghahanap. Kaya kahit pampersonal ko ng material naibibigay ko pa. Kaya naubusan po tayo, tapos kasi parang naging kumpiyansa po ako nung nakaraan na meron po akong mga load sa incubator na mga papuro, almost 350 po na itlog yun. Mga halos papuro ko po yun sa mga lemons, sa mga blue face, sa mga 84, sa mga grace, yan, sa mga cardinal, sa mga possum.
kasamaang palad po, hindi po ganun kaganda yung naging resulta nung init, nung El Nino dito sa atin lahat. Sigurado naman po, epektado rin po kayo nung El Nino. Ayan. Bali, susubukan po natin bumawi ngayon. Ayan, doon po sa mga naghahanap, ulitin ko po, pasensya na po talaga, out of stock po talaga tayo ngayon. Wala po talaga akong maipadala. Doon naman po sa mga nagpa-reserve, ayan, bali, maraming salamat po sa inyo. At doon sa mga bago nating naging kaibigan, ayan, maraming salamat din po sa mga suporta. Ayan. Yun, bali, papakita ko po ulit sa inyo yung yung isa sa paborito kong broodcock dito, yung Lemon 84. Ayan, ito po pinaparami ko ngayon. Sana nitong breeding na ginagawa ko estimate ko po makakapagpalabas ako ng mga 40 o 60 na sisiw na papuro na po dito sa Lemon 84 natin. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, bali ito po yung brood bull stag natin na Lemon 84. Ayan, bali natutuwa po ako sa breeding performance nito ngayon kasi 95% po nang niload ko na itlog nila nung binalik ko siya dun sa sa mga anak niya. Ang dami pong napisa, siguro meron po ako ngayong 20 na sisiw. Papuro po nito. Pero meron pa po ako nakaload na mga mahigit kumulang mga 40 peraso na na itlog niya. Doon sa binalik ko kasi to sa mga anak niya. Ayan. Bali meron pa po akong inaabangan na 40 perasong itlog. Tapos kakasimula ko lang din po mag-breed dito dun sa nakuha natin kay Sir Boy J Lunaw. Ayan, kinuha po natin na pulet na Lemon 84 dun sa kanya. Ngayong araw po pinaris ko na sila. Ayan. Sana po dumami pa tong lahi na to. Ayan, sa mga naghihintay po dito, pasensya na po, wala pa po talaga tayong maibigay ngayon. Ayan, hintay-hintay lang po tayo. Makakapag-share din po ako sa inyo ng lahi nitong Lemon 84 natin. Ayan siya. Konting correction lang po doon sa mga nagsasabi na ang Lemon 84 daw yellow leg. Ganito, ganon. Hindi ko naman po kayo masisisi kung ganon lang po yung pagkaintindi ng iba sa Lemon 84. Bali, meron pong Lemon 84 na green leg at meron din pong Lemon 84 na yellow leg. Meron pong Lemon 84 na picom at meron din pong straight comb katulad nito. Ayan. May nakikita pa nga po ako, gray siya pero Lemon 84. Kaso parang hindi ko na alam kung paano ginawa yun. Ayan. Sa mga nag-aabang po sa lahi nito, ayan, habaan lang po natin yung pasensya natin at mabibigyan ko din po kayo. Ayan, bali busy po ito ngayon. Breed back po siya dun sa mga anak niya. Kaya sana maparami pa natin to. Ayan, brood bull stag na po siya. Medium station lang po ito hindi po ito high station. At hindi din siya ganun kababa. Nasa medium station lang po siya. Ayan, yun po yung ating Lemon 84. Busy po yun ngayon sa breeding dahil yun nga, yung kinuha nga natin kay Sir Boy J na Lemon 84 na pulet, pinapares ko na po sila ngayon. Ayan, sana po maglabas sila ng maraming sisiw. Ayan, para po mabilis po yung production natin sa mga Lemon 84. Ayan, bali hindi lang po yung Lemon 84 ang pinupokusan natin dito ngayon para po paramihin. Ito rin pong possum sweater natin, yung Duke Halsey Gray. Ayan, yung Duke Halsey Lemons, itong Sue Wilson Gilmore natin. At yung iba ko pa rin pong bloodline na meron po ako dito.
Ayan, sana po maging maayos na yung breeding natin ngayon dito. Bumalik naman yung damo, bumalik na yung moisture ng lugar. Sana po umayos na yung mga materials natin para makapag-produce na po tayo ng mga marami-raming sisiw. Ayan, nauubusan po kasi tayo. Hindi po, ito rin po, gusto ko rin po magpasalamat sa inyo kasi hindi ko po lubos akalain marami po palang tatangkilik dito sa bloodline natin na meron tayo dito sa Dame Paler. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo kahit ganito lang po kalitang manuka natin sinusubukan nyo rin po kumbaga hindi po kayo takot na na kumuha ng material dito at sa mga hindi pa po sa mga hindi ko pa po nabibigyan yon hintay-hintay lang po. Kaya maraming salamat po dun sa mga sa mga kumuha dito at good luck po sa magiging breeding nyo. Ayan, pag may tanong po kayo total naging magkaibigan naman po tayo. Chat lang po kayo or tawag lang po kayo sa akin. Magre-reply po agad ako. Once na nakita ko yung message o yung tawag nyo po, sasagutin ko po talaga. Ayan, sa muli po, maraming salamat po sa walang sawa yung pagsuporta at sa panonood sa ating munting channel. Ayan, salamat din po dun sa mga nag-subscribe. At yun nga, malapit na po tayo mag 2,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, bali hanggang dito na lang po muna ulit tayo. Sana po yung shinare ko sa inyo kanina ay makatulong po sa pagmamanok nyo. Ayan, sana po matulungan po nun yung mga alaga nyo. At sana po makatulong po sa inyo yung shinare ko dito sa content natin ngayon. Ayan, bali hanggang dito na lang po muna tayo. At God bless po sa inyo. At enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Ingat po kayo.